Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo at simulan po natin ang ating evangelistic crusade na may pasasalamat at papuri sa Panginoong Diyos. Huwag kang mahiyang sumigaw, kumanta, sumayaw para sa ating Panginoon. At alam niyo po ba ang pangako ng Diyos para sa atin? Sinasabi niya, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Nangako din ang Panginoon na bibigyan niya tayo ng future with hope. Merong pag-asa na naghihintay sa atin. Nangako din ang Diyos na mamahalin niya tayo at patuloy niya tayong tatanggapin kahit sino man tayo. Panghawakan natin ang napakaraming pangako ng Diyos, mga kapatid. Every day there is a new promise for you. Every day there is a new promise coming from God. Sa Bible, mababasa natin ang napakaraming mga pangako ng Diyos. At itong mga pangakong ito, kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, we can claim these promises. And so as we sing this song, let us remember all of the promises of God and stand firm on His name. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Oh, glory in the highest, I will shout and sing. I'm standing on the promises of God. Let us declare, Standing on
promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, oh, by the living word of God I shall prevail. I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. I'm leaning, safe and pure from all alarms. I'm leaning on the everlasting arms. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, I'm standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Yes, Lord, we are standing in your promises. Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos, hindi perpekto. Hindi laging maganda at hindi laging matuwid. Nagkakamali tayo, napapahamak. May mga iba't ibang dinadanas sa ating buhay. Pero alam niyo mga kapatid, sa ginawa ng Panginoong Hesukristong sakripisyo ng kanyang sarili, doon sa krus ng Kalbaryo, sa bawat patak ng dugo, unti-unti tayong nalilinis. Unti-unti tayong nagbabago. And when we receive Christ and His power of salvation, that blood will cleanse all of us. Babaguhin ang buhay mo. Lilinisin kang muli at idadaan ka sa matuwid na daan. Kaya naman, panghawakan natin that there is power in the blood. Sabihin mo nga, there is power in the blood. Mga kapatid, bigyan natin ng diin, bigyan natin ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga salita. There is power in the blood. Amen. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood.
atin. Sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng dugo niya sa Kalbaryo, we are saved. We are renewed. We are born again. And so, at this moment, let us feel the presence of the Lord as we fall down in Him, as we give this day to Him and every day of our lives, as we declare that He is the Holy Son of God. He is the Holy Lamb who sacrificed for us. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. Let us declare, you are holy. We cry, holy, holy. Yes, Lord, you are holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah. So we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. 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 Yes, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah. You are holy, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us hear our children's choir.
atin ang ating mga anak dito sa harapan, ano po, para po sila ay maipanalangin natin. Sige, lahat ng kids dito sa harapan. Okay, kids, let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito. Salamat, O Diyos, bagamat sa kanilang musmos na edad, naririto sila, handang maglingkod at magpuri sa iyong pangalan. Lord, nawa lumaki ang mga batang ito ng may matibay na pananampalataya sa inyo. Nawa sila ay magkaroon ng pag-asa at pag-ibig para sa inyo, O Diyos. Puspusin mo ang kanilang buhay ng iyong banal na espiritu at kumilos ka sa kanila, Panginoon. Nawa pagpalain mo sila, gayon din ang kanilang mga magulang at ang kanilang buong pamilya. At itinataas namin ang lahat ng mga panalangin ito sa matamis mong pangalan. Amen. Sa pagkakataong ito, maraming mga bahagi o maraming mga paraan na tayo makakapagbigay sa Diyos. Maraming mga pwede tayong ilaan na oras, kakayahan, o treasure. Kaya naman, sa panahong ito, bilang pasasalamat at pag-ibig sa ating Panginoon, gawin natin ang ating pagkakaloob. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong mga anak. Bilang pasasalamat, O Diyos, tanggapin mo ang mga kaloob na ito at gamitin ito sa ikalalagoy ng iyong ministeryo dito sa simbahang ito, O Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ang ating pong mensahero ngayong umagang ito ay matagal na pong pastor. Siguro, batang-bata pa po ako sa kabataan, naririnig ko na po siyang magsalita. Para maipabahagi ang mga salita ng Diyos. Siya po ay naka-assigned ngayon bilang chaplain, tama po, sa Wesleyan University of the Philippines sa Cabanatuan. At siya po ay nanungkulan din po dati bilang district superintendent. At ngayon po, ako po personally, madalas po nakikita ko talaga siyang nag-share ng gospel ng Panginoon through evangelisms and through witnessing. Kaya naman ihanda natin ang ating puso at isipan sa mga salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Reverend Francis Fajardo. Maya pa abak po. Ayan. Masaya ako tuwing share ako ng gospel dito sa Pampanga. Kasi yung lola ko po Kapampangan. Taga Florida Blanca yung lola ko. Kaya nananalaytay sa dugo ko. Yung dugo ng mga Kapampangan. Palakpakan natin yung Panginoon ngayong umaga. Okay, amen. Share ko po sa inyo, sulat ni San Lucas sa 5 kabanata, St. Luke chapter 5, verse 17. Ang sabi po rito, isang araw, may mga Pharisees at teachers ng law na nakaupo at nakikinig sa pagtuturo ni Jesus. Galing sila sa bawat bayan sa Galilee, Judea at Jerusalem. Na kay Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. Isang lalaki ang dumating buhat-buhat ng ilang lalaki ang dumating buhat-buhat ang isang paralyzed na lalaki na nasa higaan. Trinay nilang ipasok siya sa loob ng bahay at dalhin sa harap ni Jesus. Pero sa dami ng tao, hindi nila magawa, kaya't umakyat sila sa bubong. Binutas ito at saka binaba ang lalaki sa gitna ng mga tao sa harap ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang pananalig, sinabi niya sa lalaki, kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Nag-isip ang mga teachers ng law at mga Pharisees, sino ba ang taong ito ang nagsasalita ng pangiinsulto sa Diyos? Di ba Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan? Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ganyan kayong mag-isip? Ano bang mas madaling sabihin? Pinatawad ang mga kasalanan mo o tumayo ka at lumakad? Papatunayan ko sa inyo na may kapangyarihan ng Son of Man na magpatawad sa kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa taong paralyzed, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at umuwi ka na. Tumayo agad ang lalaki sa harap ng nilang lahat. Kinuha ang higaan niya at umuwing pinupuri ang Diyos. Talagang bumilib silang lahat. Namangha sila at pinuri nila ang Diyos habang sinasabi, talagang nakakabilib ang mga nakita natin ngayon. Isang ordinary story. Alam naman natin. So isang araw daw po, ba ako rito, medyo mataas, baka malaglag ako. Isang araw daw po, nandun si Jesus. Alam niyo, pag po dumating si Jesus, blockbuster yan. Pag dumating si Jesus, nagkakagulo yung mga tao. Parang dumating yung artista, nagkakagulo yung mga tao. Kaya nga, itong si Jesus kumuha ng kanyang 12 Howie boys. Merong Howie boys si Jesus, yung 12 alagad niya. Nakita niya minsan, merong babae, dinudugo, hindi makalapit kay Jesus. Anong ginawa ng babae? Inabot na lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus. May bata daw, may bata. Gustong lumapit kay Jesus. Pero ano ginawa ng mga alagad?
Pinigil yung mga bata. Pero sabi ni Jesus, hindi, bayaan nyo silang lumapit sa akin. Tapos hindi mahuli-huli si Jesus ng mga sundalo. Kaya ang ginawa na lang ni Judas. Anong ginawa ni Judas? Hinalikan. Yung hahalikan ko, yun na yun. Hulihin nyo na. Po. So ganun po nangyari. Pag dumating si Jesus, blockbuster po yan. Ang daming tao. So dumating daw si Jesus doon. Dinala ng mga tao, yung mga may sakit, kanya-kanya ng puntahan doon. Yung iba gustong makinig. Yung iba mga marites lang. Gusto lang makita kung anong gagawin ni Jesus na miracle nung araw na yon. So nandun si Jesus sa bahay. Madami daw tao, punong-puno na yung tao. Hanggang doon sa labas, sa mga bintana, nakatingin, sa pinto, nakaduwang. Lahat na yun, nandun sila. Then meron daw dumating na mga lalaki, dala-dala nila yung isang paralyzed na naman. Itong mga tropa na ito, siguro 4 sila, ilang lalaki, dala-dala nila yung bed, buhat-buhat nila yung lalaki na mayroong sakit, paralitiko. At dadalhin sana nila kay Jesus. Sa napalitaan nila, nandun si Jesus. Si Jesus na gumagawa ng miracle. Si Jesus na nagpapalayas ng evil spirit. Si Jesus na bumubuhay ng patay. Nandun si Jesus. Punta na tayo. Dalhin natin itong tropa nating may sakit. So magpunta sila doon. Dala-dala nila. Bit-bit nila. Ang problema, late sila dumating. Kaya yung mga nalilate wala na, puno na, tapos na. Late silang dumating, puno na ng tao. Wala na silang mapuntahan. Hindi na sila makasingit. Anong gagawin nila sa kasama nila? Pwedeng, diyan ka na lang, umuwi ka na, mag-isa. Wala eh. Sorry, ibangan na lang natin si Jesus lumabas. Pero naisip daw ng mga kasama na yon, anong ginawa nila? Di natin maidaan sa bintana. Di natin maidaan sa pinto. Wala tayong dadaanan. Gumawa tayo ng daan. Sa pamanik sila sa taas ng bubong. Imagine niyo po, siguro sabi ng paralyzed, saan niyo ako dadalhin? Imagine mo, sabi pa, dalhin mo kay Jesus, tapos inaakyat ka sa bubong. Di ba? Saan niyo ako dadalhin? Baka sabi nila, idadaing ka namin. Dinala doon sa bubong. At pagdating doon sa bubong, nagbutas sila. Pambira itong mga lalaki na ito. Nanira pa. Nanira pa. Binutas nila yung bubong. Tapos si Jesus, nagulat na lang siya. Na habang nagtuturo siya, habang nandun siya, merong bumubutas sa bubong niya. Imaginin mo yon, na busy-busy kayo, nagkakagulo yung mga tao. Tapos biglang may bumubutas doon sa bubong. At unti-unti, nakikita mo na yung liwanag. Nakikita mo na yung liwanag. At pagkatapos nakita mo, may binababa. May binababang may sakit. Ang binababang may sakit. At tapos nakita natin yung kwento. Sabi ng pinatawad yung may sakit at meron ng himala. Sige, lipat natin yung slide. Merong una. Okay. Friends who tear the roof apart for us. Yan. Buti na lang. Buti na lang. May mga kaibigan tong lalaki na ito na gagawin ng lahat, madala lamang yung kanilang kaibigan kay Jesus. Napakabuting kaibigan ng mga ito. Buti na lang, mayroon silang kaibigang ibang mag-isip. Pwede namang, nahuli na tayo, umuwi na tayo. Uwi na lang natin itong kasama natin. Pwede rin namang, maghintay na lang tayo, baka mamayang gabi, lalabas din si Jesus. Diyan ka muna, maiga ka muna dyan. Pwede namang sabihin nila na, ano kaya gawin natin? Hagis kaya natin sa bintana to, mga pumasok diretso kay Jesus. Pero iba yung naisip nitong mga kaibigan niya. Naisip ng kaibigan niya, hindi tayo papayag na uuwi itong lalaki na ito na kasama natin na hindi na-encounter si Jesus. Hindi tayo papayag na walang nangyari dito. Mag-effort pa tayo. At minsan kakaiba yung inisip nila. Walang nakaisip nun. Tinuklap nila yung bubong. Pero yung umakyat pa lang, mahirap na.
Imagine mo, aakyat ka, may dala kang paralitiko. Ano? Meron kang dadalang, may bit-bit-bit kang may sakit. Subukan nyo mamaya umakyat sa bubong. Bitin nyo yung katabi nyo. Ano? So, dinala doon. Minsan mga kapatid, may mga tao talagang ginagamit ang Diyos para dalhin tayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Bawat isa sa atin na nakakilala na sa Panginoon, may ginamit ang Diyos na tao para makalapit tayo sa Panginoong Hesus. Hindi po aksidente yon. Sadya pong ginamit ng Diyos ang mga tao na yan para maidala tayo kay Jesus. Sino po dito yung naisama sa Panginoon dahil sa kanyang asawa? Di ba? Sinawa ng asawa. Ginamit ng kanyang mga anak. Sino rito yung dinala ng kaibigan? Di ba? Bawat isa sa atin na enkwentro natin si Jesus dahil may mga tao na ginamit ang buhay nila para madala tayo sa Panginoon. Amen. Sino po dito yung nakapagdala na sa Panginoong Jesus? Bumutas na ba kayo ng bubong? Para lang makapagdala kayo sa Panginoon. Di ba? Napakasarap na yata nun. Hindi lamang yung may kaibigan ka, ikaw mismo, gagawin mo ang lahat ng paraan para may maidala ka sa Panginoon. At ito yung tinuturo sa atin ng kwento. Ang tinuturo sa atin ng kwento ay, gagawin ko lahat ng paraan, madala ko lang ito sa Panginoon. Amen. Bawat isa sa atin nandito, may naisip tayo, meron tayong mga kasama, meron tayong mga kakilala, may mga tao na kailangan ng Panginoong Hesukristo. May kilala kayong ganyan. May kasama kayo sa pamilya. Meron kayong mga kaibigan. Kailangan ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong sa atin, kaya nyo bang bumutas ng bubong? Kaya nyo bang mag-akyat sa bubong para lamang madala siya sa Panginoong Hesukristo? Ikaw ba yung kaibigan na yon na gagawin mo ang lahat ng meron sa'yo, madala mo lang sa Panginoon? At ngayong maga, ito yung sinasabi sa iyo ng Panginoon, maaring nasa Panginoon ka na ngayon, maaring matagal ka na sa Panginoon, maaring matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, pero ang iniintay ng Panginoon sa iyo, ikaw naman yung magbitbit at magdala sa Panginoon, sa Kanya. Magdala sa Kanya ng kaibigan mo. At sasabihin mo, hindi ako papayag na hindi ito makatanggap sa Panginoon. Hindi ako papayag na hindi ito makatanggap sa Panginoon. Hindi ako papayag na hindi niya makilala ang Panginoon. Hindi ko papayagan. Ang pipilitin ko na madala siya sa Panginoon. Sino yung gusto niya makasama niya yung tatay niya sa pagsimba? Di ba? Sige. Sino rito? Di ba? Sabi mo pa kay Lord, Lord, gusto ko pong makasama yung tatay ko sa pagsimba. Di ba? Di ba? Sino yung gusto niya? Isang araw, pupunta siya rito, kasama niya yung nanay niya na nagsisimba. Di ba? Sino rito yung isang araw, isang Sunday, pupunta kayo rito, buong pamilya kayong magsisimba. Di ba? Yung buong pamilya, lahat, Lord. Sana yung asawa ko, makasama ko sa pagsimba. Lord, kasama yung mga anak ko. Sino yung gusto niya? Asawa niya, kasama, anak, kasama, biyanan, maiwan na sa bahay. Ay, hindi, sama pa rin. Pag biyanan, iniwanan. Sinama lahat. Di ba? Kaibigan, sino yung gusto niyang kaklase niya, makasama niyang mag-worship. Di ba? Ayan, di ba? Sino yung gusto niya, yung kapitbahay niya, makasama niya mag-worship. Nang bumait, hindi puro video kayo ginagawa. Mama ka nga, doon ka kumanta kay Lord. And yun yung unang tinuturo sa atin ng kwento ngayon. Baka ikaw to. Ikaw tong mga tropa na ito. Ikaw tong magdadala sa Panginoon kahit mahirap. Ikaw tong magdadala sa Panginoon ng ilang beses ka nang binigo. Ilang beses ka nang nagyaya pero
Hindi ka naman pinapansin. Ilang beses mo nang sinabi, tara sa church, pero hindi ka naman sumasama. Huwag kang susuko. No. Huwag kang bibigay. Hayaan mo siya ang bumigay. Isang araw sumama na sa'yo. Kakukulit mo. Amen. Huwag yung ikaw yung bibigay at sasabihin mong, ayoko na, tagal-tagal ko nang niyayaya to, ayaw pumunta. Huwag kang bibigay. O sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Di ba? Dapat tayo yung nagtsatsaga, dadaling ko to sa Panginoon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko to nadadala sa Panginoon. Kahit mahirap. Yun nga mga yun, umakyat pa sa bubong. Yun mga yun nga, nagbuhat pa. Yung mga yun nga, nansira pa ng iba. Akalain mo, mansira ka ng may bubong? Madala mo lang siya sa Panginoon? Di ba? Kahit pagbayarin ka, madala mo lang sa Panginoon? Di ba? Kahit na magastusan ka, sino magagastos ng masirang bubong na yan? Alam nga naman si Jesus. Sabihin na, kayo sumira niyan eh. Kayo magbalik niyan. Di ba? Kami po magbabalik. Di ba? Siguro sabi ng mga apat, relax lang po, kami po magbabalik niyan. Babalik po namin yung bubong nyo. Magaling na po kami eh. Singilin niyo po itong gumaling. Siya po gumaling eh. Pero yung unang muna tinuturo sa atin, ikaw, tayong nandito sa loob ng simbahan, tayo yung mga maging kaibigan na gagawin natin ang lahat at hindi tayo susuko, makapagdala lang tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen! Ano sabi? Kapag daw merong isang tumanggap sa Panginoon at nagbagong buhay, ano nangyayari sa langit? Nagdiriwang ang mga anghel. Imagine mo yon, yung nagdiriwang yung mga anghel, para bang nakapanood ng championship sa basketball at na-shoot yung bola, last shot, nanalo kayo, nagdidiwang. Di ba? Kaya imagine mo na lang, kaya nung ikaw ay nagbago, daming anghel na nagdiwang. Kaya yung katabi mo, nung nagbago yung katabi mo, nagpapalakpakan ng mga anghel. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, pinalakpakan niya ng mga anghel. Di ba? Nagbago yan. Nung bumait yan. So kung nakapagdala tayo sa Panginoon. Pangalawa, lipat natin, sister, yung slide natin. Okay. Tingnan naman natin itong lalaki. Itong lalaking paralyzed. Itong lalaking paralyzed. Alam niyo ba yung paralyzed? Hindi makalakad. Alam niyo itong lalaking paralitiko, ito ay presensya ng damukal na problema. Ano yung problema ng lalaki na ito? Una, health problem. Sino rito may sakit? Sino may high blood? Sino diabetic kagaya ko? Di ba? Sabi ba't daw ako pumapayat? Diabetic po ako, kaya ako pumapayat. May sakit. Ang unang problema ng lalaki na ito, health problem. May sakit. Ang hirap kaya ng may sakit. Mahirap kaya ng lalaki ito. At pambihira yung sakit ng lalaki na ito. Hindi makalakad. Nakahiga lang. Tayo, minsan nangangarap tayo, sana hihiga-higa lang tayo. Pero iba naman tong lalaki, wala nang bangon-bangon. Nakahiga lang yung lalaki. Ang una niyang problema, may health problem siya. Ayan. Ano ba problema ng lalaking ito? Siyempre, dahil hindi siya makagalaw, edi wala din siyang trabaho. At kung wala siyang trabaho, walang kita. So meron din siyang financial problem. Okay. Walang pera. Kasama sa mga tropa ng G na G. Gipit na gipit. So imagine niyo itong lalaki na ito. Sino rito ang mga may problema sa pera? Buti na lang dito, wala. Puro yata yayamanin dito eh. Mga tropa na nakaka-LLT ito, nakakaluwag-luwag. Nahiya, di ba, ito may problema rin itong lalaki sa pera. Walang kita. Walang hanap buhay. Biruin mo, meron ka ng health problem. Tapos meron ka pang
Financial problem. Ano pa problema ng lalaki na ito? Okay, meron din siyang hygiene problem. Di ba? Imagine mo, nakatabi ka na ba ng lalaki may putok? Di ba? Anong ginagawa mo dun sa lalaking may putok? Katabi mong may putok. Yung lumalayo ka, kasi nanunuot sa ulo mo, no? Ang lakas ng tama, no? Itong lalaki, matindi problema nito. Imagine mo nakahiga ka lang doon. Gusto mong mag-CR. Hindi ka makatakbo sa CR. Jingle na jingle ka na. Kung walang aalalay sa'yo para magpaihi. Di ba? Imagine mo yung lalaki na ito. Kung pupong-pupo ka na, wala pa yung bubuhat sa'yo. Gusto mong maligo, walang magpapaligo sa'yo. Gusto mong mag-toothbrush, walang mag-toothbrush sa'yo. Di ba? Ako'y natutuwa doon sa mga baby. Yung mga baby, di ba? Napakasarap po amuyin ng hininga ng baby. Pagka baby, di ba? Inaamoy-amoy pa natin. Pero pag matanda na, parang ayaw mo nang amuyin, Sa tingnan niyo po itong lalaki na ito, may hygiene problem pa to. Baka iniiwasan niya. Panghi naman ito. Buti na lang yung tropa niya. Sige, buhatin na natin to. Imagine mo, nagpapanik kayo ng mapanghe. Kahirap yata ng lalaki na yan. Nagpapanik kayo na medyo may amoy-amoy. So, meron na tayong problema. Ano problema ng lalaki? May problema siya sa health problem. Meron siyang problema sa financial problem. Meron siyang hygiene problem. May problema pa siya, social problem. Makakalibot ba siya? Buti na lang, dinala siya sa bubong pa. Minsan lang lumabas ng bahay, sa bubong pa dinala. Di man lang pinasyal sa SM. Ito may problema din tong lalaki na ito, social problem. Hindi makalibot, hindi makagala, nandun lang. Ano ba problema ng lalaki na ito? Meron din siyang love life problem. Di ba? Sino may love life problem dito? Sino? Di ba? May problema sa love life din to. Sino naman kaya magkakagusto sa lalaki na ito? Sino naman kaya ang magmamahal sa lalaki na ito? Emotional problem. So itong lalaki po na ito, larawan ng problema. Dugtong-dugtong na problema. Sama-samang problema nasa buhay niya. Ano problema niya? May sakit. Ano problema niya? Walang pera. Hirap ang buhay. Ano problema niya? May problema siya sa hygiene niya. Ano pa problema ng lalaki ito? May problema siya sa social life niya. Ano pa problema ng lalaki ito? May problema siya emotional life, mental life, mental health. Ang dami-daming problema ng lalaki ito. Parang tayo. Kung minsan, ang dami nating problema. Paboritong dialogue ng nanay ko, kultang-kulta na yung isip ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa, kultang-kulta na daw yung isip niya pag may problema. Parang tayo, hindi man natin sabihin, minsan tinatago natin ang ating mga sarili sa mga ngiti. Pero meron tayong mga problema. Meron tayong hindi maalis na problema. Meron hindi tayo makawalang sitwasyon sa buhay natin. Kagaya ng lalaking ito. Hindi siya makawala sa sitwasyon niya. Na kahit dinala naman siya kay Jesus, kung hindi naman siya pinagaling, ay wala ring mangyayari. Pero yung pangatlo po, ito po yung pinakamaganda. Sige, lipat natin, sister. Ang sabi po doon, gusto ko yung sinabi ng Panginoon Yung sabi ng Panginoon dito, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Grabe. Ang dami niyang problema. Alam niyo po, umuwi yung lalaki, masaya. Bakit? Bakit siya umuwing masaya? Sabi ni Jesus sa kanya, carry your mat, go home.
Kunin mo na yung panghimong pinagbuhatan sa'yo. Kuhanin mo yan, iuwi mo na yan. Alam niya, umuwi daw po yung lalaki. Nagpupuri sa Panginoon. Ano natanggap niya? Yung iba, maraming pagkakataon nagpapagaling si Jesus, nagkakaroon ng miracle. Pinagaling yung bulag, pinagaling yung... Pero ito iba. Ang sabi po rito, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Maraming nangyayari sa buhay natin kasi may kasalanan tayo. Maraming problemang meron sa buhay natin kasi may kasalanan yung pamilya natin. Kung minsan hindi tayo makaalis, gusto nating umalis doon sa sitwasyon ng pamilya natin. Hindi tayo makaalis. Bakit? May problema. Anong problema? Mayroong kasalanan. Hindi pa napapatawad. Kagaya ng lalaking ito. Ang dami niyang problema sa buhay. Pero isang click, nawala lahat. Isang click, binago ng Panginoon. Yung health problem niya na-address, gumaling. Dahil gumaling na siya, pwede na siya magtrabaho at kumita. Dahil doon sa karanasan niya, bumalik na lahat ng mga nawala sa kanya. Sa atin din, mga kapatid. Sa atin din. May mga bagay sa buhay natin na kaya hindi ka makaalis. Kasi alam mo, may kasalanan ka pa. Meron pang mga bagay na hindi mo na isusuko sa ating Panginoon. Diba? Ay, sino nakakaalam nun? Minsan, di naman namin alam ni Pastora yun. Minsan, di naman alam ng katabi mo. Ikaw lang. Tsaka ang Panginoon. Kung minsan, madaming mga problema ang pamilya natin ay bunga ng mga kasalanan natin na hindi natin inihingi ng tawad. Pero ang magandang balita ngayong pong araw na ito ay kaya kang patawarin ng Panginoon kung ihihingi mo ng tawad yung mga kasalanan natin. Ang sabi ng pangako ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Alam niyo po, mabigat po yung nandun ka sa gitna ng kasalanan. Hindi po madali. Kung minsan kinakaya mo lang, pero mabigat. Kung minsan nagpapatuloy ka lang, pero mabigat. So ngayon pong araw na ito, kinakausap tayo ng Panginoon. Kinakausap tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin na nandito, hindi aksidente kung bakit ka nandito. Tandaan mo po kung bakit ka nandito, hindi po aksidente. Dinala ka ng Panginoon ngayong araw dito. Bakit? Kasi meron siyang gustong sabihin sa'yo. Kasi kakausapin ka ng Panginoon. Kasi mayroong kailangan i-deal sa'yo ang Panginoon. Lord, ako ba yung kinakausap mo, Lord? Lord, kaya ba hindi ako makaalis-alis doon sa sitwasyon namin? Kasi meron pa akong hindi inihingi ng tawad sa'yo. Lord, baka meron pa akong taong galit ako sa kanya at hindi ko rin napapatawad. Lord, I want more of you. Pero bakit hindi ko nararanasan? Bakit minsan hindi ko maranasan yung mga promises mo, Lord? Bakit? Kagaya ng lalaki na ito, isang bagay lang. Sabi ni Jesus, pinatawad ka na sa kasalanan mo. At umuwi siya. Masaya. Umuwi siya. Umuwi siyang nagdiriwang. Umuwi siyang nag-worship sa Panginoon. Pumunta siya doon. Dinala pa siya. Pumunta siya doon. May sakit siya. Pumunta siya doon. Dinala siya doon. Problematic siya.
Pero hindi siya umuwing problematic. Hindi siya umuwing may sakit. Hindi siya umuwing walang pera. Hindi siya umuwi nakagaya ng dati nung pumunta siya, umuwi siyang nagpupuri sa Panginoon. At yan ang gusto rin sa iyo ng Panginoon. Ang gusto sa iyo ng Panginoon, yung bang buhay na lagi mong nasasabi, praise the Lord. Yung bang buhay na lagi mong nasasabi, salamat po, Panginoon. Yung bang buhay na nakikita mo lagi, yung kamay ng Diyos. No. Yung miracle ng Diyos ay maranasan mo. A month ago po, nagkaroon ako miracle na natanggap. A month ago, nagpa-check up ako. In-ECG ako. Sabi ng doktor, Pastor, dito po sa ECG nyo, inatake na po kayo sa puso. Hindi nyo po alam. Yan po. Ang suspecha ko po, may barado kayong ugat. Natakot po ako. Kasi yung kuya ko, 49 years old, namatay, inatake sa puso. So, ako 49 din ako noon. Mag-50 na ako noong August. Natakot ako, Lord. So sabi niya, sige, patingin ka pa dito sa isang doktor na ito, specialista to sa ganito. So nagpunta po ako doon sa doktor. Magpunta ko doon sa doktor, binasa yung ECG. Ang unang tanong kaagad sa akin ng doktor, Pastor, inatake na po ba kayo sa puso? Hindi pa po, sabi niya. Mukha pong inatake na kayo sa puso. Sa dalawang doktor yung nagsabi sa akin, inatake na daw ako sa puso. Hindi ko alam, base doon sa ECG ko. Sabi nung una kong doktor, ganito po gagawin natin. Magpapa-2D echo po kayo. Matapos yung mag-2D echo, kung ma-verify natin kung ano yung sakit nyo, magpapa-angiogram po kayo. Tapos po magpapa-angioplastic. Nagpa-check up lang ako. Uuwi ako, opera na. So, na-delay yung aking pagpapa-2D echo sa maraming dahilan. Pumunta ako doon doon, wala yun, nag-2D echo. Pumunta ulit ako doon. Ang dami dahilan, tumagal po na 1 buwan. Pero buong 1 buwan na yon, lagi po akong pinagpipray ng asawa ko. Yung asawa ko po ay pastor din. Lagi niya po akong pinagpipray. Nagigising po ako lagi. Yung kamay niya nililihens niya yung dibdib ko. Lagi niya akong pinagpipray. Pag natutulog na bago ako matulog, nililihens niya yung kamay ko. Nagigising po ako sa gitna ng gabi. Nakita ko po siya. Nakaluhod siya. Pinagpipray niya yung puso ko. Lagi ako nagigising. Siyempre, pagka may nakahawak sa'yo, magigising ka. Magigising ako in middle of the night. Nandun siya, nagpe-pray siya. Nagpe-pray siya, natatakot siya. Para doon sa kondisyon ko. And then, nagpa-2D echo po ako. Nagpa-2D echo ako. Sabi po nung doktor, Pastor, hindi po ako makapaniwala dito sa 2D echo nyo. Kasi po dito sa 2D echo nyo, mas maganda pa po yung puso nyo kaysa sa puso ko. Sabi niya, wala pong problema sa puso nyo. Sabi dito sa 2D echo. Sa dalawa lang po yan, Pastor. Either false alarm, yung una nating ECG, o may miracle na nangyari sa inyo. Sabi ko sa doktor, doon po ako sa pangalawa. May miracle po na nangyari sa akin. Sabi niya, wala pong bara yung puso nyo. Wala pong kahit anong problema yung puso nyo. Unlike nung una nating check-up sa'yo. Mas maganda pa po yung pump ng puso nyo kaysa sa puso ko, sabi niya. Sabi ko, it's a miracle. God
answers prayer. Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Ngayong araw na ito, baka yung namang miracle mo. Miracle mo. Lumapit ka sa Panginoon, dalhin mo sa Panginoon lahat ng concern mo, sabihin mo sa Kanya, ipaglaban mong ilapit mo sa Panginoon. At kagaya ng lalaki na ito, at kagaya ko, uuwi kang nag-worship sa Panginoon at sasabihin mo, praise the Lord, Lord. Praise the Lord. That every day, praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, umuwi po ako. Tuwang-tuwa po ako. Hindi po ako wala po pagsidlan yung joy ko. Because I receive miracle. And prayer really works. And God really answered prayers. God really answered prayers. Kung akala mo you don't deserve it, sinasabi ng Panginoon, mahal ka niya. Kung dati sumablay ka, mga kapatid, lahat po tayo sumasablay. Kung sumemplang ka minsan sa buhay, mga kapatid, lahat po tayo, kahit ako, sumemplang sa buhay. Lahat tayo. Sabi sa Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Pero kailangan lumapit ka, aminin mo yung kasalanan mo, hingi mo ng tawad sa iyo, sa Diyos. At narito ang Diyos para patawarin ka at bigyan ka ng bagong simula. Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Kantahan natin ang Panginoon. Alam mo yung haharanahin mo yung Panginoon. Kung ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, awitan natin ang Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wakas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti.
Lahat naman tayo, sumisemplang sa buhay. Lahat naman tayo nakakagawa ng mga labag sa Panginoon. Lahat tayo wala exempted. May mga mali tayong nagawa sa buhay natin. Pero nung inilapit sila kay Jesus, isa lang yung deklarasyon ni Jesus sa kanya. Pinatawad na yung kasalanan mo. At pagkatapos nun, he received a favor from the Lord, a new life, a blessed life, a happy life. Ngayong umaga, gusto rin ng Panginoon yon para sa iyo. Kaya ka nandito eh. Kaya ka dinala ng Panginoon dito. Kaya ka dinala ng mga kaibigan mo rito. Para ilapit sa Panginoon. Ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Ilapit mo yung concern mo sa Panginoon. Ilapit mo yung dinadaanan mo sa Panginoon. Kayang baguhin niya ng Panginoon. Kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon mo. Mananalangin po tayo, pero inaanyayahan ko po kayo dito sa harap. Lahat ng mga kailangan ng himala, kung paano ko naranasan ng himala, kayo din. Kung paano naranasan ng paralitiko yung himala, kayo din. Lahat ng mga nagsisisi ng kanyang kasalanan at lumalapit sa Panginoon, hindi uuwi. Nabigo sa Panginoon. Yakap mo ako sa aking karunya. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Ako nang di kayang tumpasan. Yakap Yes, mo Lord. ako sa aking karunya. Ibigin mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at kalwiran na kahit minsan di na mahirap na kamandalan kawalhatian. Salamat sa sungkulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungkulang biyaya mo ng karunungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ng kabandalan kawalhatian. Salamat sa sungkulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala.
pa sa buhay ko. Salamat sa tungkulang biyaya mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, Diyos. Yes, Lord. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, O Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Yes, Lord. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Lumiwanag ka sa buhay ko, O aming Ama. Hinihingi ko namin ng tawad ang lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyo. Malaki man o maliit, hayag man o lihim, sinasadya man namin o hindi namin sinasadya. Linisin mo po ang puso namin, linisin mo po ang buhay namin, at pagkatiwalaan mo po kami palagi ng iyong mga himala at ng iyong pagpapala. Tinatanggap po namin ang himalang nanggagaling sa iyo at inaangkin namin ang kapangyarihan mo, hindi lamang sa amin kundi sa buong pamilya namin. Ito po yung aming hiling sa inyo. Deklarasyon at panalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Sige. Pwede mo po bang bigyan ng isang power hug yung katabi mo? Akbayan mo lang, sabi mo, God bless you. Sige, hindi pa tapos si Lord sa atin. Tuloy lang po tayo. Meron po kaming ibibigay sa inyo na isang kandila. Ay, nakibigyan sila ng mga kandila. Sige, tulungan nyo sila para ma-spread na natin.
lang po natin yung mga kandila natin. Sige po. Doon po kanina sa mensahe ng Panginoon, sa istorya ng Panginoon, meron pong himalang nangyari. Gumaling yung paralitiko. Kasi meron siyang mga kaibigan na hindi pumayag manatili siya sa nandong kalagayan. Dinala siya sa Panginoon. Mga kapatid, tayo rin po. Maaaring tayong lahat okay na. Maaaring tayong lahat serve the Lord. Pero sa ating paligid, may mga tao na malungkot, may mga tao na nabubuhay sa kasalanan, may mga tao na may problema, mga tao na nahihirapan. Meron pong tayong panonooding video. At doon po sa video, makita po natin yung isang mensahe para sa atin ng Panginoon. Tapos mamaya po, pupunta si Pastora, kunin mo yung buha ka ng liwanag doon, pasahan mo yung mga member mo ng liwanag. There is a candle in every soul, some brightly burning, and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle and run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Hey now, 'cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to
Panginoon, isugo mo po kami magdala ng liwanag na nanggagaling sa iyo. Hayaan mo pong ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga kabuhayan, ang aming mga talento, ang aming mga kakayahan ay magdala ng liwanag sa bawat lugar kung saan mo kami idadako. Panginoon, ang Emmanuel United Methodist Church ay magliwanag sa lugar na ito, sa bawat komunidad, sa bawat pamilya, sa bawat buhay na may enkwentro namin, ipasa namin sa kanila ang liwanag na nanggagaling sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming liwanag, ikaw ang aming ilaw, ikaw ang aming tanglaw. Ang salita mo, ang siyang tanglaw sa aming mga dadaanan. Pagpalain mo po ang bawat sa amin at maging daluyan po kami ng liwanag sa lugar na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Natin. Brothers and sisters, do you believe in the power of the name of Jesus? Let us declare that there is power in the name of Jesus. Amen? Sabihin nyo nga, power in the name of Jesus! Shout, Jesus! 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 There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. Yes, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. Yes, Lord, in your name we can break every chain. There is power, power, wonder-working power in His name. We believe, we believe. There's an army rising up. Yes, Lord. There's an army rising. We are the army of the Lord. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain. You are the army of the Lord. Break every chain, break every chain. There's an army, there's an army rising up. Let's rise up for the Lord. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, 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 to break every chain, 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 break every chain. Yes, Lord. We can break every chain. Amen? There is no stronghold so strong in the name of Jesus. Amen? Kaya naman naniniwala ako that this church is on fire. Do you believe that? This church is on fire with the Holy Spirit of Jesus. Amen? This church
because our faith has made stronger in the Lord. Amen? Amen. Hallelujah, Holy Spirit. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around here. There's a light that shines to make the darkness appear. Power at work, but there's nothing to fear. Something very good, something good is going on around here. This is a church on fire. This is the Holy Spirit light. We are the burning desire to live up Jesus' name. Let the fire burn in every heart. Light the way this bitter dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around here. There's a light that shines to make the darkness appear. Power at work, but there's nothing to fear. Something very good, something good is going on around here. This is a church on fire. This is the Holy Spirit light. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let the fire burn in every heart. Light the way this bitter dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Let us declare. This is a church on fire. This is the Holy Spirit light. We have a burning yes, Lord, desire to lift up Jesus' name. Let the fire burn in every heart. Light the way this bitter dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Let the fire burn now. Burn in every heart. Light the way this bitter dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. This is a church. This is a church on fire. Amen. We are a church on fire because of the Holy Spirit. Amen. And so let us give thanks and glory to our Lord. Let us pray. Hallelujah, aming Diyos. Tunay nga napakabuti mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, walang kapantay, walang kasing lakas, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil pinuspos mo ang lugar na ito ng iyong banal na presensya. Salamat, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu na yumayakap sa amin sa oras na ito. Lord, we raise you up in this place. We thank you and we are grateful for your love, O God. Panginoon, maraming salamat po sa aming mensaheng narinig ngayong umagang ito. Salamat, O Diyos, for friends, family, loved ones, who you used to bring us closer to you. Who you used, Lord God, to let us know who you are. Maraming salamat, Lord, and in return, use us as well, Lord God, to be the friend, the family member, the loved one who will bring others closer to God. Panginoon, hayaan mong magkaroon kami ng lakas ng loob, ng tibay, ng isip, ng puso, upang kami ay handa na magdala ng aming mga kaibigan sa inyo, O Diyos. Willing to do everything to let them come near you. Not just for the healing of the physical body, but Lord, to save our souls. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi kami perpekto at hindi perpekto ang aming buhay at ang dami-dami mga problemang nararanasan. But Lord, with your healing power, with your grace, and with your love, coming to you, Lord God, you can do all the impossible possible. And Lord, we thank you for the power of your forgiveness. Thank you, Lord God,
Dahil ikaw, ang pagmamahal mo sa amin ay lubos-lubos, na kahit kami pilit na tumatakbong palayo sa iyo, O Diyos, ikaw ang humihingi nagbibigay sa amin, Lord God, ng pagpapatawad. Ikaw ang humihila sa amin, Panginoon, ulit-ulit, Panginoon. And you continue to bestow forgiveness upon us. And so we thank you, Lord God. We thank you for your graciousness and for your love. Salamat, O Diyos, dahil ang kabutihan mo sa amin hindi nagmamaliw. Salamat, O Diyos, dahil ang kapangyarihan mo patuloy naming nararanasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong anak na ginamit sa umagang ito. Pagpalain mo siya at ang kanyang buong pamilya, O Diyos. Puspusin mo ng pagpapala ang kanyang buhay. Palakihin mo pa, Lord God, ang kanyang ministeryo upang mas maraming mga tao ang makakakilala sa inyo sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita. Ikaw, O Diyos, ang bumalot sa kanya. Patuloy mo siyang itago sa iyong likuran nang ang pagpapala mo, ang mukha mo, ang iyong mga kamay, ang makita ng mga tao sa pamamagitan ng buhay niya. Lord, we raise him up to you and continue to give him burning fire of faith, hope, and love in you. Panginoon, maraming salamat po for this day that you have given us, for moving so mightily in this place. Continue to move, Lord God, and continue to cover us with your Holy Spirit. At sa aming paghiwa-hiwalay, O Diyos, nawa, maranasan namin ang iyong presensyang kasama namin every day of our life. This we ask in the most holy name of Jesus. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving ang Panginoon na handang magpatawad, handang magmahal, at magbigay ng kanyang grasya. Manatili nawa sa iyong puso, sa iyong isipan, panghawakan ang iyong buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po. Maaari muna po tayong maupo. Bago po tayo dumako sa ating greetings and announcement, nais ko pong tawagan dito sa harapan ang ating council chairperson, ang ating lay leader, at ang anniversary chairperson po natin para po i-award ang ating plaque of appreciation sa ating speaker. Sige po. Hayaan niyo pong basahin ko ang nakasulat. Emmanuel United Methodist Church, plaque of appreciation is given to Reverend Francis Fajardo for serving as a messenger of God's love and truth through his God-given wisdom that is shared through evangelism. Given this 13th day of October 2024 during the Evangelistic Crusade of Emmanuel UMC. Signed, our anniversary chairperson, Nancy B. Manguera, our lay leader, Ana Rose Odeguia, our council chairperson, Engineer Chito Mungkal, and your administrative pastor, Pastor Irene Gabriel Mungkal. Maraming salamat po, Pastor. Bigyan po natin siya ng palakpakan. Salamat po. Ayan. Sige po, dito po tayo. Ayan. Salamat po. Thank you po. Alright. So, dumako po tayo ngayon sa ating mga greetings and announcements. Marami po tayong mga first-timers po, no, dito sa simbahan. Mga kasama po natin for the first time, maaari po bang tumayo lahat ng first time pong magsimba dito sa ating simbahan para po kayo ma-recognize. Palakpakan po natin sila. Ayan, mga first time. Sige po. Thank you po, thank you po. Patayuin po natin sila. Tayo po yung mga first time. Kayo po. Second time yung iba. Second time.
Ayan, maraming salamat at welcome po sa ating simbahan dito sa Emmanuel UMC. Awitan natin sila. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Welcome po. Mamaya po, no, pagkatapos nito, maaari po natin silang kumustahan, at muling yayain. Ayan. Welcome po sa ating simbahan. Para naman po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito, October 14, Apple Punzalan and John Cruz Marantal. Ganon din, October 19, Jetel Joyce Garcia. Birthday na pala ng Ate Jet, o talaya. Sige po, happy birthday po sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, happy birthday po. Para po sa ating mga announcements, ilan lamang po mga announcements. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng medical mission ng umaga, 8 to 12 noon, at nakapag-serve po tayo ng 80 patients. Kaya maraming salamat po sa inyong panalangin, gayon din sa inyong mga suporta, sa mga tumulong po dito kahapon, at sa mga tumulong during the preparation sa ating mga paghahanda. Maraming salamat po. Pagkatapos po noon, nagkaroon po tayo ng outreach naman para sa mga bedridden patients dito po sa Aguso. Total of 10 patients po yung ating napuntahan. Nakapamigay po tayo nung kanilang mga actual pong pangangailangan. Bali last week po, nagpunta po kami doon nila Sister Nancy kasama ang kagawad po dito at nalaman po natin yung kanilang mga pangangailangan. Nag-arrange po sa milk, sa gatas, sa food supplement, or sa biscuits, diaper, yung mga ganong bagay po. So nakatulong po tayo sa pamamagitan ng outreach na ito. Maraming salamat din po sa inyong panalangin at suporta. Mamaya po, magkakaroon po ang North Pampanga District UMYF ng Youth Gig. Kaya lahat ng kabataan nasasama, wag na kayong aalis after natin dito, after mag-lunch, dire-diretso na sa City Temple UMC sa Angeles. At ang buong Pampak naman po, merong Pampak Pray sa Central UMC sa San Fernando naman po, 1 o'clock to 4 p.m. Mamaya din po. At kung may mga nais sumama pa sa mga WSCS, mga UMM, Mayaf, welcome po kayo to join. I-contactin nyo lang, sabihan nyo lang po si lay leader para po maayos po yung inyong transportation going sa Central. Sabay-sabay na naman po tayo, ng mga ganap. Kaya po, ang kasama po ng Pray Pampak Pray ay ang ating lay leader at ako naman po ang kasama ng mga kabataan. Inuulit ko po, October 19, ang practice po na nakalaan para sa anniversary. So, ang red team, 8 a.m. to 10 a.m., black team, 10 a.m. to 12 noon, white team, 12 noon to 2 p.m., at blue team, 2 p.m. to 4 p.m. Nakapaghanda na ba kayo? Yung iba competitive Alam ko may pa-costume pa yung iba Sige, merong may points lahat yan, ng props, costume, music, lahat yan kasama. Kung meron kayong mga katanungan, tanungin ninyo yung inyong mga team leaders dahil nasa kanila na yung mga mechanics at criteria for judging. Dumating po kayo on time. Sabi ko nga po, ang prize, ibibigay lang ng song interpretation doon sa mga nag-participate. Ayan. Kaya mag-participate po kayo. Ayan. Sa October 20 naman po, ang ating anniversary celebration sa Sunday na po iyon. Inaanyayahan po namin kayong muli 10 a.m. next week sa Sunday, dito rin po sa ating simbahan. At after po nung ating pananambahan, meron po tayong lunch fellowship. Dito na rin po iyon sa care of po ng ating church council, ang ating lunch fellowship.
And then magkakaroon po tayo ng fellowship dito sa hapon. So doon na po yung song interpretation, Bible quiz, Bible verse games, etc. Okay po? And then, October 21 to 23, ang Mayo Workers Convocation. Wala po ako sa mga araw na ito. At sa October 25 to 26 naman po, ay ang Lady Congress and a live seminar sa Subic Travelers Hotel. Nakapag-register na po tayo sa mga nagsabi na at may libreng t-shirt ang mga nag-register kasi maaga po tayo nag-register. Ayan. Okay, so sinasabi po nung ating table, kakain na daw po tayo. Sige po, yun lamang po yung ating mga announcement at sa mga susunod pong araw, again, paghahandaan po natin, pero isama po natin sa panalangin ng ating anniversary bilang pasasalamat sa ating Panginoon for 65 years of God's faithfulness. Ayan po. Kung wala na pong ibang announcement, wala na pong ibang pahayag, maaari na po tayong lumabas. Meron po tayong mga nakahandang konting pagkain lamang po, Meron po kayong announcement? Opo. Ayan. So, maaari na po tayong lumabas. Tapos po, lahat po again ng mga kasama sa Pray Pampak Pray at gayon din sa youth gig, wala mo na pong aalis. Maraming salamat po.